Ano ang gagawin para magustuhan ka ng alaga mo? Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred at kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Ano nga ba ang gagawin mo kapag may alaga kang bata? Ano ang gagawin mo para magustuhan ka niya? Kasi dito guys, sa Hong Kong, kapag inayawan ka lang alaga mo, pwede kang i-terminate ng amo mo. Kasi nga, kaya ka hinard nila para mag-alaga ng anak nila. At kung ayaw ka nung anak nila, ay wala silang magagawa kung hindi i-terminate ka. Ano yung ginawa ko kung bakit nagustuhan ako ng mga alaga ko? Ito ang masasabi ko sa inyo. Dapat mahaba ang pasensya nyo. Walang hanggang pasensya. Dedicated kayo dun sa alaga nyo. Itatak nyo sa puso nyo na yung batang aalagaan nyo ay parang anak nyo. Pagdating ko dito, alam ko naman na ang alaga ko ay bata. Dalawa ang alaga kong bata. Yung first 1 month or 2 months, talagang gusto ko nang bumitaw. Kasi suko ako sa ugali nila. Sobrang mga maldita nila. Sobrang pala sombong. Kaya to ayoko talaga kasi kahit gaano kahaba ang pasensya mo, kapag yung sinasagad na yung pasensya mo, parang ang kinamagagawa mo lang, inhale, 1 month to 2 months ko. As in, actually, nagbigay talaga ako ng termination letter. Actually, to be honest, binigyan ko siya ng 1 month notice. Ibig sabihin nun, terminate ko yung kontrata ko. Kapasalamat din ako na hindi rin ako sinukuan ng amo ko. So, nang binigyan ko siya ng 1 month notice, kinausap niya ako kung bakit. And then, ang sinabi ko talaga yung main reason ko na hindi ko kayang alagaan yung mga bata kasi nga nananakit. Parating pala sumbo, parang ipapahama ka. Ayoko ng ganun, sabi ko. Siguro, nakita naman niya na kung gaano ako kadedicated sa work or kung gaano ako kahaba ang pasensya sa mga bata. Kinausap niya ako na huwag ko ihulog yung sulat kasi nga pinadaan ko sa kanya. Pinapaalam ko sa kanya na magbibigay ako ng 1 month notice. So, sabi niya, pagsasabihan niya yung mga bata, lagi niya paaalalahanan na wag akong sasaktan, na wag masyadong makul. In short, so far so good. It's been 14 months na ako nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Lampas 1 taon na ako. And bakasyon ako sa Pilipinas kasi nga dito sa Hong Kong ay sa loob ng 1 taon meron tayong 7 days annual leave. Pwede ka magbakasyon sa Pilipinas ng 7 days. Pwede pa yan tumaas kasi meron ditong mga statutory holiday. Pwede mo siyang i-add doon para mas sumaba yung bakasyon mo sa Pilipinas. Nalampasan ko yung struggle is real dito sa ugali ng mga amo ko. Kumbaga, nakapag-adjust ako. Nalampasan ko yung adjustment period na sinasabi nila. Kasi alam nyo ba guys, yung talagang sobrang pagtitiis ko no, na yung tipong napakaselan niya yung alaga kong 2 bata. Sobrang, ano ba tawag nito, masyadong yung kunting bagay na hasaktan siya. Kunwari, sinusuklayan ko siya. Tapos, pag konting nahila mo yung buhok niya, umiiyak siya, nahasaktan siya, and nagsusumbong sa mami niya na, Mami, ganyan, sinasaktan ako ni Jeje, ang sakit-sakit niya magsuklay. So, yung ina niya nagagalit sa akin. So, yun yung ayaw. And then, kunwari, paliliguan ko siya, ganyan, paliliguan ko siya. Tapos, yung mga karanasan ko ha, yung pagpupunas ko sa kanya ng towel, medyo, kasi nasanay ako na yung parang ipupunas mo siya na ganyan. So, dapat pala, ipapatpat mo lang siya kasi pag pinunas mo na ganyan, nasasaktan siya. So, iiyak siyang ganyan and then magsusumbong doon sa ina and then yung ina magagalit sa akin. So, nai-stress ako sa mga ganong sitwasyon. And then, since nung nagbigay nga ako ng sulat, ay nagbago ang lahat. As in, completely nag-change na. As in, nawala yung stress ko and then, unti-unti, hindi naman agad-agad, unti-unti, hindi na sila ganun kahirap halagaan, hindi na sila ganun kamaldita, hindi na sila ganun kasela. Yun yung nagpapasalamat ako kasi at least kahit pa paano nagbago. So, hindi talaga sila nagbago. Talagang hindi talaga ako tatagal dito. Kasi yung stress, hindi ko kaya yung stress, guys. Ang ginawa ko lang naman, kaya nagustuhan ako ng mga alaga ko ngayon. Kasi pag umulit sila sa akin, sabi ko, uwi na ako ng Pilipinas, hindi na ako babalik dito. Ganyan. So, ayaw nila. So, ano yung ginawa ko? Simple lang, naging uto-uto ako sa kanila. Talagang naging dedicated ako sa pag-aalaga sa kanila. Yung bang tipong to the highest level yung ginawa kong pasensya sa kanila. Minahal ko sila ng parang mas higit pa dun sa anak ko. Kasi, Diyos ko po, sobrang mga hirap nilang alagaan. Yung tipong, para kang may alagang ginto, para kang may alagang diamond, napaka-precious nila. Kailangan mo silang pagpasensyahan, kung ano yung gusto nila, gawin mo lang. As in talagang yung literal na uto-uto ako ganyan. Pag kunwari, Cheche, can you play with me? So, nakikipaglaro ako sa kanila. Yung tipong natuto akong manghuli ng Pokemon. Yung sa imagination mo, laro ka ng bahay-bahayan, laro ka ng lutu-lutuan. Lahat na klase ng laro, kung anong trip nila, makipaglaro ka lang. Kasi dito guys, yung amo kong babae, wala siyang trabaho. So alam niya kung anong nangyayari dito sa loob ng bahay. Sa kanya kasi, okay lang na hindi ako maglinis ng bahay, okay lang na hindi ako magluto. As in, focus ako sa 2 bata. As long as makipaglaro ka, yung gawaing bahay, walang problema dyan.
Dito nga guys, kahit 3 araw ko nang hindi nalilinis ang kwarto nila, walang problema eh. Basta ang importante, yung mga bata. Yung dating hindi ko ginagawa dun sa mga anak ko, na makipaglaro sa kanila or gawin ko ano yung trip nila. Nagawa ko dito lahat. Nagawa ko ditong manghuli ng tutubig. Lahat ng klaseng laro, nalaman ko na. Tuhan nila ako kasi nga lahat ng trip nila ay sinabayan ko. Kumbaga, kung ano yung agos, sinundan ko. Hindi ko sila sinasalungat. Kasi pag sinalungat mo sila, mag-aaway kayo. Isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ako ng alaga ko, ay inuuto-uto ko din sila. Kung paano nila ako utuin, ganun ko din sila inuuto. At saka kapag nakikipaglaro sila sa akin, nakikipaglaro talaga ako kung ano yung trip nila, gawin mo lang para magustuhan ka nila. Tapos, yung isa pa sa mga dahilan kung bakit nila ako nagustuhan ay kapag day off ko, pinapasalubungan ko sila. Ano ba naman yung mga simpleng bagay na bigyan mo ng chocolate, or bigyan mo ng candies, or bigyan mo ng chips. Tuwan-tuwa na sila sa mga ganong bagay. Tapos kapag gabi bago matulog, nag-good night ako sa kanila. At pagkagising sa umaga ay nag-good morning ako sa kanila. Kahit hindi sila mag-good morning sa akin, ay okay lang. Basta tuwing umaga, good morning ako. Tapos alam nyo ba na masasabi kong napamahal na rin sila sa akin, hindi lang dahil napamahal na ako sa kanila. Alam nyo ba na minsan sa umaga, minsan nauuna silang gumising, diretso sila sa kwarto ko at niyayakap nila. Nakahiga pa ako sa kama and then tumatabi sila sa higaan ko, tapos yumayakap sila. So ginagawa ko, habang nakayakap sila sa akin, hinahagod-hagod ko yung likod nila, yung ulo nila. Tapos maya-maya tinatanong ko kung gusto ba nilang pumunta ng toilet. Kasi kapag pumupunta sila ng toilet, iihi, ganyan, magpapasama yun sa akin. Basta ang laki ng improvement nila simula nung dating ko. Kasi kapag nagagalit ako or kapag makulit sila sa akin, yung tipong parang ang maldita nila, alam niyo yun, nagsusorry sila sa akin. Yung kapag nagagalit kasi sila sa akin or kapag nagmamaldita, hindi talaga ako nagsasalita. Pero pinakikita kong galit ako pero hindi ako nagsasalita. Quiet lang talaga ako. So ang ginagawa nila, nagsusorry na sila sa akin. Tapos tinatanong ko ngayon, ba't ka nagsusorry? Sabi niya, kasi bad ko kanina, ganyan-ganyan. So alam nila na nagmamaldita sila or may ginawa silang mali sa akin, nagsusorry sila. Ganun. Alaga ko kapag alam nilang day off ko, kunwari day off ko bukas, paano niya sa akin kung pagpaali-aligid, payakap-yakap, yung parang pusa na paali-aligid sa'yo, kasi alam niya na paalis ako and hindi man niya sabihin, parang nagpapahiwatig siya na pasalubungan ko sila, ganyan. So tinatanong ko, may kailangan ka doon? Tapos yung sinasabi na kung pwedeng pasalubungan ko daw siya ng chips. So sinasabi ko naman, kapag good ka sa akin, kapag hindi ka maldita, kapag hindi ka pasaway, papasalubungan kita. So yun yung ginagawa ko, parang inuuto-uto ko sila, ganyan. Na kapag parang hindi ako mahirapan sa i-handle sila, ganun yung ginagawa ko. Kapag mabait ka, papasalubungan kita.